may kapal. Magpuri kayo mga langit sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Halina tayo magkaisa sa lahat nating mga gawain ngayon sa pagdiriwang ng banal na misa na natatampok natin sa San Ignacio ng Antioquia, isang martir, obispo, upang mapagtibay natin ngayon ang halaga at kahulugan nitong ating sinasampalatayanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Kristo at pagpapala, ang pag-ibig ng Diyos Ama at pakipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mahalaga ang buhay, lalong-lalo may ugnayang buhay tayo sa isa at sa larangan natin paglilingkuran tulad ni Jesucristo ang nagturo sa atin upang sa paglilingkuran ay ipapahayag ating sarili, buhay man din na maiyaalay tulad ni San Ignacio ng Antioquia. Upang kayo tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan ng banal na katawang sambayanan mo ay iyong binibigyang kagandahan sa pagpapahayag ng pananampalataya ng mga martir mong mahal, ang ipinagdiriwang ngayong pagkatampok sa pagpapakasakit ni San Ignacio ang kadakila ay dito nakamit, ay magpalakas nawa sa aming loob palagi sa bawat saglit sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Inihahayag nito na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya at nagiging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayon sa nasusulat, ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Nahahayag mula sa langit ang poot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan. Sa pamamagitan ng kanilang kasamaan, ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos mula pa nang likhain niya ang sanlibutan, ang kalakasang di nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng mga bagay na ginawa niya. Kaya't wala na silang maidadahilan kahit nakilala na nila ang Diyos. Siya'y di nila pinarangalan bilang Diyos, pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimlan ang kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na hangal nang tinalikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng taong may kamatayan
ng mga ibon, ng mga hayop na may 4 na paa, at ng mga nilalang na nagsisigapang. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan nila ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran sa halip na ang lumala na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi't araw. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo ang rin. pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, pagkatapos magsalita ni Jesus, siya'y inanyayahan ng isang Pariseo upang kumain, kaya't pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang Pariseo nang makita niyang kumain si Jesus nang hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga Pariseo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang may likha ng labas ang siya ring may likha ng loob? Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pinagdiruang po natin sa St. Ignatius of Antioquia. Yan po sa Southern Turkey. Hanggang ngayon, yan po ang kanilang binibigyan ng daan kaya kapistahan sa Southern Turkey sa kanilang iniidolo at binibigyan ng kahulugan sa pananampalataya, St. Ignatius, upang ang naging buhay nitong pagkamarte ng obispong ito ay maitalaga sa buong mundo hanggang sa kasalukuyan, sapagkat doon sa kanyang pagiging obispo, nakilala tayong mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Ikangay ang nagiging makahulugang hinto-hinting hinubog na tayo'y tawaging mga Kristiyano, tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, noong araw, yung pagiging Kristiyano mo ay isang napakatindi ng dating sa mga tao, hindi kagigiliwan, kundi ikasasama sapagkat kabilang na ang pagiging Kristiyano ito na tinaguran natin the persecutions of the early Christians in the first century. Tulad ni San Ignacio na pinakain siya sa mga mababangis na mga hayop, mga leon, mga tigring iyan sa isang palatuntunan ng buhay ng mga wala pang pahayag sa pananampalataya.
sa pagdanak ng dugo ni San Ignacio ng Antioquia o Turkey na ito, naging makahulugan ang simbahan sa pagtanaw upang sabihing nagpahayag ng kanyang pag-ibig, nag-alay ng kanyang buhay upang may dugong dumanak, ngunit hindi ito mawawala sapagkat habang ang Kristyanismo ay lumalaganap, nagiging makahulugan ang buhay na naglaan, mga kahulugan ng taong nag-alay ng kanyang buhay dahil nagbigay halaga sa buhay pananampalataya. Sa aral din ng mabuting balita sapagkat napakalaga ng papel nitong si San Ignacio ng Antioquia, kung paano siya namahala, paano siya nagpagbigay halaga sa magandang buhay na pagpapala ng Diyos at kung paano niya hinubog ang kanyang buhay pananampalataya, 10 ng mga nananampalataya. Kaya mahabang panahon na nakalilipas nung sila nagando ng buhay, pero yung dugong dumanak ay hindi malilimutan na matay na martir si San Ignacio ng Antioquia o Turkey. Kaya ito ang ating mabuting balita at binigyan ng daan ni San Lucas upang ipahayag ang kahulugan mismo ng buhay sa pag-aalay ng ating sarili kahit na hindi dugong dumanak. Ano yon? Una, ipinapahayag sa mabuting balita ang mga gawain sa templo na bilang ito'y mga ritual na dapat ganapin. Oo, mahalaga itong mga rituals na ito tulad ng paglilinis ng sarili o lahat ng mga itinatadhana sa batas ni Moises. Mahalaga yon, pero hindi dito nakaukol ang buhay. This is not what life is at all, what matters, di ba? Pero, sabihin, sa araw ng ating Panginoong Kristo, ito ngayon na iniwan niya sa ating pagnilaynilay, ang ating buhay pananampalataya, hindi nakasalalay lamang kung ano yung rituals na gagawin natin, kundi ang kaloobang siyang pinanggagalingan ng ating paglilingkuran sa ating kapwa. Napahayag natin yun sapagkat itong paglalarawan, hindi lamang natin nililinis ang ating panglabas na kaanyuan, pero mahalaga ang nilalaman ng ating puso't kalooban. Oo, may pag-atake ito sa mga Pariseyo na sila ang mga religious group na kapanahunan ng ating Panginoong Kristo. Sila ang namamahala sa sinagoga, sila ang talagang matuwid na isinasalang-alang nila ang mga rituals na pamamaraan sa diwa ng pagsamba. Ngunit hindi sila man napagkakakitaan ni Kristo kung anong bahagi nila para sa pagtulong naman sa kanilang kapwa. Malinis ang tingin sa kanila, maganda ang kanilang mga pananamit, ang pagkilos nila ay talagang kitang-kita ang kanilang pagiging mataas ang tungkulin. Pero para sa ating Panginoong Kristo, kulang pa. Hindi pa ito ang tagang nilalaman ng buhay ng nananampalatayang mga Pariseyo, kung hindi kung ano ang nasa puso't kaloob ang binubukalan ng lahat ng buhay pananalig sa buong may kapal. Ganyan si Ignacio di ba? Ng Saint Ignatius of Antioch, kung paano naging makahulugan ang buhay sa paglilingkuran, kung paano hinubog ito sa aral mabuting balita at sa kanyang gawain bilang obispo, lalong-lalo na kung paano niya inialay ang kanyang sarili kahit na may dugong dumanak, basta nanggagaling sa puso. Sa bandang huli na ating mabuting balita, may pinakikita ang ating Panginoong Jesucristo dito. Ito yung pananatili natin sa ganitong pahayag ng aral ng mabuting balita na hindi ito pakitang tao, kung hindi ito'y kusang kalooban nating ginagawa. Upang sa gayon, kung naman ating mga palagi ang ginagawa, makikita natin ito ba'y talagang paglalarawan lamang na ating sarili para tayo maganda ang paningin na ating kapwa. Ito ba ay para lamang ipangalandakan natin ating sarili na tayo'y makilala ng ating lipunan? Pero sabihin na ating Panginoong Kristo, linisin mo yung puso't kalooban at dito ka kumilos upang sa gayon maging huwaran ka at maging isa ka sa nagbibigay daan sa mabuting balita na ang ipapahayag mo ito'y nanggagaling sa kibuturan ng iyong puso na hindi lamang minsan
Hindi lamang kung may hinihingi ang pagkakataon, kundi it becomes a way of life. Kaya natin tayo sa pagnilay-nilay na ito bang ang buhay ko ay talagang huwaran sa pagtingin ng aking kapwa? Ito ba o baka ito'y pakitang tao lamang? Ito bang aking sarili na hinuhubog ako ni Kristo bilang Kristiyano tulad ni Ignatius of Antioch nung araw na doon ang galing ang salitang Christian, sabihin ito kasunod ng ating Panginoon Kristo ay talagang huwaran sa buhay pananampalataya sa salita at sa gawa. Pwede natin ding sabihin sa ating pagninay-nilay, baka ito'y pakitang tao lamang na minsan nating ginagawa o dapat sana'y madalas upang sabihin it becomes a way of life na ang pagkilala natin sa ating sarili at kung paano tayo kinikilala ng ating kapwa, tayo tunay na nananampalataya. Papanalangin natin sa pagdiriwang ng banal na misang ito na tulungan tayo ng Diyos na minsan nawawala tayo sa landas ng ating buhay pananampalataya, na minsan ay maraming mga kabuktutan at maraming mga ginagawa tayong hindi ito naaayon sa aral ng mabuting balita. O hindi, panalangin natin, tulungan mo po kami upang ituwid namin ang mali namin landas ng buhay, upang may pagbabagong kalooban kami sa tuwina, at upang manatili ito para sa amin sa tanang aming buhay na palagi naming isinasalang-alang ang aming pagiging Kristiyanong mananampalataya sa puso't isipan, sa lahat ng mga gawain upang sabihin, ito ang buhay ni tinalaga ng Diyos, ito ang pagpapala ng Diyos, at ito ang patuloy naming gaganapin ngayon, bukas, at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga panalig at dumulog tayo sa Diyos upang natin makita ang nilalandas niya sa ating pang-araw-araw na buhay na bumubukal sa puso't kalooban ang itinatangi nating paglilingkuran para sa ating kapwa. Ang ating po'y tutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan na maging epektibong instrumento sa pagpapalalim ng pananampalataya ng mga anak, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lider ng gobyerno, naway magpakita ng malalim na pagkalinga sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan ang mga bata, at upang ang mga maliliit na ito ay maging ligtas sa lahat ng uri ng pang-aabuso, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang, naway mapalaki ng mabuti ang kanilang mga anak ayon sa pinahahalagahang moral at mabigyan sila ng tamang paghuhubog at edukasyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, mga matatanda at yaong mga nakaratay na sa kanilang tahanan, naway mabanaag ang kalinga at kasayahan ng Diyos mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway walang bahid ng kasalanan na makabalik sa tahanan ng Ama sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Dito natin itataas ang ating mga sariling kahilingan. Dito natin ipapahayag kung ano nilalaman na ating puso't kalooban, humingi ng pagpapala ng Diyos. Dito natin ipapahayag na tulungan tayo upang itong pampalagi ang pagbibigay sa salang-alang sa pananampalataya, manatili sa salita at sa gawa. Kaya tinatas namin sa iyo, Ama, ang lahat ng aming mga kahilingan, pagsusumamo na kailangan namin ang iyong maigting na pagtulong at pagkalinga. Ang lahat na ito iniling namin sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen.
bawat ay biyaya, aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yo, dalwalhati. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain ng tapat na pagsamba sa iyo na tumanggap kay San Ignacio bilang trigo ni Kristo at tinapay na dalisay sa pagtitiis niyang maging martir mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na San Ignacio ng Antioquia ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mo ang kanyang matularan, ang iyong anak na naghain ng sariling buhay, tulad na naganap sa iyong anak. Ang dugo ng martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos na luwalhati ang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu mong banal, ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunit ay, sarili ay inigay, bilang pagkaitinumit, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y
pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay, bibigay buhay at ang kalis, nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapi may simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francis na aming Santo Papa, si Onesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, San Jose na kanyang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at lahat ng mga banal, si San Ignacio ng Antioquia na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Dalisay na pag-ibig na bumubukal sa puso't kalooban sa larangan ng paglilingkod. Ngayon tinatanghal natin si San Ignacio ng Antioquia, ating ngayong awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sala angin. Bigyan mo kami ngayon. Mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Mo kami sa lahat ng masama. Namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isang mga kapanalig. Kordero ng Diyos,
nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang ordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mga palad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Reyna ng Santo Rosario. O Birheng Maria, ipagkaloob mo na sa panalangin ng Santo Rosario bawat araw, sa kabila ng maraming gawain, ito'y maging gabay sa lahat ng aming gagawin. Makadagdag sa amin bilang karugtong ng iyong kabutihan at lakas sa patuloy na paglalakbay. Loobin mo po higit sa lahat, O Birheng Maria, na sa patuloy na pagninilay ng mga misteryo ng Santo Rosario, mahubog ang aming kaluluwa dahan-dahan, magliwanag, dumalisay, magpatatag at humalimuyak, na manuot sa aming pangunawa, sa aming determinasyon, sa aming puso, sa aming alaala, sa aming gunita, at sa aming buong pagkatao. Naway ugaliin naming manalangin, hindi sa paraang kinasanayan, kundi sa palagiang pagpaparangal at patuloy na paghahangad ng pag-ibig. Ito'y aming hinihiling, O Reyna ng Santo Rosario, sa pamamagitan ng pagdalangin ni Santo Domingo, ang tagapagturo ng mga misteryo at tapat na tagasunod ng mga katangian nito. Amen. O Maria, Reyna ng Santo Rosario, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa tinapay mong bigay, ngayong kapanganakan ni San Ignacio sa kalangitan, ay magkamit nawa ng iyong lakas para maging Kristiyano sa turing at gawain sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabarbanalang sakramento, sa ating pong pagtatanod, kalakip ang ating pong mga panalangin. At sa wakas o pagwawakas, ito ang magbibindisyon sa atin sa ating pong pagtidiriwang ng banal na misa. Meron po
sempiter na gloria, vivit sic et termino, nobis non et in patria. Mga panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Ang pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa Papuri iyong utang. sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang ngayon at Purihin magpasawalang ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoon nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapalay pinagkalob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang mga may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at mga banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan
ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Panem Dei cielo, praise the Christi eis. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quasimus, itanos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum in nobis iuditor sensiamus, qui vivis et reinas in saecula saeculorum. Ang banal na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo Purihin at tao ang na ngalan ni totoo. Jesus. Purihin ang ngalan ni Purihin Jesus. ang kanyang kaban-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang Purihin ang puso. kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento Purihin sa ng altar. Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria at Birhen
Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.